name of our Lord. Blessed be the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. When the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Christe eleison, Kyrie eleison. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Dakilang mapagpalang Yahweh El Shaddai, kayo po ang aming Ama, kayo po ang aming tagapagligtas, at kayo po ang aming Creator mula noon hanggang ngayon. Kayo po ang simula, kayo rin po ang katapusan. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga tulong, biyaya, at lalong-lalo na sa pagmamahal na pinagkakaloob ninyo sa bawat isa sa amin. At dahil po dyan sa pagmamahal na yan, Lord, patuloy po kaming nananalig at naniniwala sa inyo sa bawat hininga namin, Lord, ay lagi po ninyo kaming sinasamahan. At Lord, kami rin po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasalang aming mga nagawa. Maging ito'y sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad niyo po, Lord, sa mga salitang aming nasasambit na minsan, Lord, nakakasakit na po pala ito sa aming mga kapwa, sa aming paningin, sa aming pananalita, sa aming pandinig. Patawad po, Lord. Lord, alam po namin itong gabi ito ay isusugo ang inyong banal na Espiritu Santo. Isugo mo ang inyong malabay na pakpak sa bawat isa sa amin. Ipuban po ninyo kami ng iyong mapagpalang kamay. Nang sa ganun po, Lord, sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, ito po ay aming maunawaan, maintindihan, at maging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay patungo sa buhay na walang hanggan. Naniniwala po kami ang mga salita mo lamang po, Lord, ang pwede magpabago sa bawat isa sa amin. Mga salita mo lamang po, Lord, ang pwede magpagaling sa amin. At mga salita mo lamang po, Lord, ang magbibigay ng kalakasan para lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa aming buhay ay aming malalagpasan dahil kami naniniwala ang mga salita mo ay siyang tinapay ng buhay. Lord, isugo mo rin po ang inyong anghel na sila po magbantay dito sa amin sa bulwagan nito. Sa ganun po, Lord, wala pong makakapagkampala sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. Tinatas po namin lalong-lalo na ang iyong mabuting balita na aming pagsalusaluhan. Bigyan mo po ito ng kapatid, kababalaghan, kapangyarihan ng sa ganun po, Lord, tumimo sa aming mga puso, maging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. At ganun din po, Lord, itinatas ko po ang inyong abang lingkod, na naway, Lord, punasan mo po ang aking mga labi ng iyong banal na langis, ng lahat po ng salita mamumutawi sa aking mga labi, Lord, ay pawang galing lamang po sa inyo. Kayo po tumayo sa aking harapan. Sa ganun po, Lord, kayo po ang kanilang makikita. Lord, special request ay hinihingi po namin ngayon naway, Lord, lukuban mo rin po ang iyong pinili na kasama po maghahayag ng balitang mabuting balita ngayon sa inyo. Alam ko po, Lord, tinawag mo rin po siya sa inyong upasan. Lukuban mo rin po siya ng inyong malabay na pagpak. Ang sa ganun po, Lord,
Karoon po siya ng kalakasan at isusurrender niya lahat sa iyo ang kanyang kakayahan. Dahil Lord, sa aming pansarili kakayahan, wala po kaming magagawa. Lahat po ng salitang mamumutawi sa kanyang mga labi, Lord, ay naway manggaling po sa inyo. O dakilang si Yahweh El Shaddai, ito po ang aming salmo, dalangin sa pangalan ni Jesus, and through the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God, forever and ever. Amen. 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 Purihin po natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan niya. Alleluia, lagi na siya ang kasama, sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Magandang gabi po. Ano sabi mo sa katabi mo? Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang babae, gwapong lalaki. Amen po ba? Okay po, ang ating pong gospel is taken from the gospel, of course, today gospel. Today is Friday, medyo po putol-putol siya. It's taken from John chapter 7, verses 1 to, jump siya ng 10, tapos 25 to 30. Alam ko po, nakatanong tayo lahat doon, so babasahin ko doon. At alam ko naman yung mga puso ninyo, kahit wala kayong Bible na dala, ay nandoon. Amen. A reading from the Holy Gospel according to John. After this, Jesus moved about within Galilee, but he did not wish to travel in Judea, because the Jews were trying to kill him, but the Jewish feast of tabernacles was near. But when his brothers had gone up to the feast,
he himself also went up, not openly, but at his word in secret. Next. So some of the inhabitants of Jerusalem said, "Is he not the one that they are trying to kill? And look, he is speaking openly and they say nothing to him." Could the authorities have realized that he is the Messiah? But we know where he is from. When the Messiah comes, no one will know where he is from. So Jesus cried out in the temple area as he was teaching and said, "You know me and also know where I am from. Yet I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know, is true. I know him because I am from him, and he sent me." So they tried to arrest him, but no one laid a hand upon him, because his hour has not yet come. Sa Tagalog po, pagkatapos nito'y nilibot ni Jesus ang Galilea, iniiwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nangangaral. Ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala na ng mga pinuno na siya na nga ang Kristo. Ngunit pagdating ng Kristo ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Subalit, alam natin kung saan nagmula ang taong ito." Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya, "Ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam na nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat-dapat pagtiwalaan nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya kilala, ngunit nakikilala ko siya, sapagkat sa kanya ako nagmula. At siya ang nagsugo sa akin. Nais na siyang dakpin ng ilang naroroon, ngunit walang nanghas sapagkat hindi pa dumating ang tamang panahon." My brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Blessed be the Lord God Almighty. Taas po natin ang ating mga kamay. Samahan po natin ang ating mga choir. Blessed be the Lord God.
wala na po tayo. Alapitin mo uli yung katabi mo, sabihin sa kanya, kapatid, handa ka na ba? Magandang mensahe ngayong araw na ito, handang-handa ka na ba? Okay po, tulad po ng na-preach ko po 2 week, last 2 months, a month before po, yung naging topic natin ay para doon sa kung kayo tinatawagan, panahon na para kayo ay maghayag, ilabas nyo na. Kasi sabi nga po, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil nararapat na talagang mag-share na tayo. Amen po. Kung naramdaman nyo na, talagang ibigay na po ninyo. Of course, ngayon po, tulad po ng sinabi ko, nagpaalam din po ako sa ating puno dito na sinabi ko meron po tayong gusto na pong ihayag-hayag kung anong gift na meron siya. So sabi ko po, iniingi ko ng pahintulot, sabi niya, okay na, bigyan natin siya. Malay ninyo, sa susunod, lagi na rin siya dito. Na maghahayag din ng salita. O meron din po tayong isang bisita, na sinabi ko pumunta para makita mo rin. Kasi tulad po sa Jersey, meron din po kami mga aspirants ngayon na in the future, makikita na rin po ninyo sila na pupunta rin sila dito. Dahil on process na rin din po sila. Okay. So ngayon po, tatawagan po natin ang inyong abang lingkod na kasama niyo dito. I'm so happy. Si Sister Jose. Minutes para ibahagi po niya inspirational talk para sa inyo yung sa gasto na ating pinasa. Okay? Good evening, everybody. Unang-una, nagpapasalamat ako kung si Young Timothy had ay my brother Alex. Baliktad lang nga. Kasi ang nakakabata ang nagtuturo sa nakakatanda. Lahat po tayo mabata. But age doesn't matter. Praise the Lord! Praise be the living God. Binigyan ko ako ng time, 10 to 15 minutes. So, I will try my best na matatapos ko in even before 15 minutes. So, timer starts now. Sister Ellen. Praise the Lord. Habang binasa ko itong ating gospel for today, I was struck with just one word. And that word is sent. This particular word was mentioned in 2 verses, verses 28 and 29. Sent. Tinatanong ko ang sarili ko, bakit sent? Yun pala. Nung nabuksan ako doon sa Middle East, ito pala ang nakagising sa akin. Before I will start, I would like to tell you about my being a half and half Christian. May kwento akong kunti. I'm sorry, I do not have the sense of rumor. Wala akong sense of humor. But anyway, there was one, yun bang nagtatrabaho sa simbahan, lay minister, somewhere in Zamboanga del Norte. This particular lay minister ay nilapitan ng isang Muslim. Ang sabi, Iksuon. Iksuon means kapatid. Galit ako sa Kristiyano kasi natuturete na ang tainga ko. Palagi na lang din sasabi, magtitiwala ka kay Jesus. Magtitiwala ka kay Jesus. Pinatay ko. The Muslim said, pinatay ko. Then, the lay minister said, oh, bakit mo pinatay? Nagalit ako. Ikaw, naniniwala ka ba kay Jesus? Ang sabi ni Jesus, ang sabi ni lay minister, kapatid, alam mo, ang ating pagka-Kristiyano ay lang, yung tinatawag na jamming-jamming ha. Kaya, Brother Francis, jamming-jamming. So I did not realize, my dear brothers and sisters, that I was one of the jamming-jamming Christian. You know why? Because when I was in Saudi Arabia, when I was being asked by the Muslims, particularly the Saudi nationals, I would say, when they say, sister, are you a Christian? My answer was,
This means half and half. Para bang yung half and half sa kape? That was the kind of Christian I was. And it took me 6 years to struggle. Maraming nag-iimbita sa akin to attend this gawain, but ayaw ko. Bakit ako attend? Tama na itong nagro-rosaryo ako. Ayaw ko niyan. At saka ayaw kong kakanta. But God is the God of perfect timing. Na talagang hinipo niya ako. Ngayon pala, bawat isa sa atin ay may plano. And that plan for you and me will never change. Noong panahon na yun ay hinipo ako ng Panginoon hanggang sa dumating ng time na sumasama na ako sa gawain. And the very first song that I learned was, This is the Day. Sabi pa ng naglilid ng prayer meeting, Sister, pag kumanta ka, dahan-dahan lang kasi ang nakapalibot natin ay mga Muslim. So, I said, paano kantahin yan? Sabi, this is the day. Pag pumalakpak ka, huwag malakas ha. Sabi ko, paano? Basta ganun lang. This is the day. This is the day. Ganun. I did not understand, but the meaning of praise, hindi ko alam. Basta ang alam ko, ganun lang. Kaya minsan nagdadala ko dito. Minsan sinasabihan ako ni Brother Bobby, ngumiti ka naman, Day. Kasi ang alam ko, yun lang. This is the day. But anyway, dahil nga, walang yun bang, hindi kami masyado sa kantahan dahil nga doon sa mga Muslims. At by the way, we were housed in a very big place. That building was makakontain ng 180. We were 180 women living in that place under the Ministry of Health. So ang ginawa namin, dahil gutom na ako sa salita ng Panginoon. Wala pang akong Bible that time. Ang Bible namin isa o dalawa lang yata. Ilan kami ang naghati-hati noon. Nakaschedule pa kami o ikaw magbasa kanyan dahil nga bawal. But anyway, God is so good. Na yun ang ginawa namin sa halip na we would spend time in praising and worship. Ang ginawa namin ay kami, soul winning. Talagang trabaho. Yun ang pinapagawa ng Panginoon sa amin. And you will notice that, yun pala, going back to scent, I'm sorry. Kaya ako na-touch the scent. Because when I went on, as I was reading the book of John, chapter 17, verse 18, ang sabi ng Panginoong Jesus, Father, as you have sent me into this world, so I have sent them. And them pala ay hindi, it was not limited to the apostles, to the disciples alone, pero para pala sa ating lahat, we all believers, that is, if we are willing to be used by God. Ang ibig kong sabihin, pwede naman tayong we can share the word of God. We do not have to go to the stage, hawak-hawak ng microphone. Within the sphere of influence, sa ating trabaho, sa ating pamilya. Lagi na yan sinasabi ng ating mga preachers. Kaya, yun ang sinasabi ng Panginoong Jesus, na as I have also sent them. Kaya ibig sabihin pala, kahit wala ng ating Panginoon, tuloy natin ang trabaho. So, we can see in the book of Acts, when Paul, before he was put to prison, naglakad-lakad na siya sa Roma. Nagpahayag na ng banal. Pasensya na kayo sa aking Tagalog. I'm trying my best. Kasi Bisaya ako. If only I can speak in Cebuano. Magkaintindihan tayo. This is my time na ibinigay ng Panginoon. But I'm trying my best to really speak in Tagalog. Magdarating tayo diyan. So, anyway. Until such time when Paul was already in prison, patuloy pa rin ang
ang kanyang pagpahayag, pagsulat ng mga letters. Kaya makikita natin sa sa New Testament na maraming mga sulat si Apostle Paul. Hindi niya iniinda ang mga bawal-bawal doon. Kaya nalaala ko nung kapanahonan namin sa Saudi Arabia, hindi namin tinutuon ang bawal. Alam namin bawal, but God is so good. Binibigyan niya kami ng wisdom on how to do the soul winning. Kahit mismo sa ospital. At during the war, the Gulf War, na sa halip na, of course, natatakot kami pag dumadaan na ang Scud. Nanginginig kami, but at the same time, we were so happy. Why? Because sa halip na kami ang pupunta sa mga kwarto para ibahagi ang salita, sila na ang pumupunta sa amin. Sila na ang mag-schedule sa amin. Sister, can you please come to my room? I'm so scared. Please, what is that Jesus Christ all about? And ang aming mga target doon, ay mga kasamahan namin, may mga Muslims, pero takot kasi ang mga Muslim na nakihalubilo sa amin. So, ang mga target namin ay usually yung mga Hindus. And praise be the living God. Maraming mga Hindus na nagiging Christians. And, of course, may mga Muslims, pero talagang subtle lang. At, ibabahagi ko nga pala sa inyo that right after the Gulf War, kasi during the war, maraming mga misyonero doon. May isang Arabo na taga, I don't know, sino bang galing sa inyo dito sa Saudi Arabia. You were there? Praise be the living God. So somewhere in Aramco, saan yan? Nazran? Daharan. In Dammam. There was one Saudi who went up to Mecca. Kasi doon sa Mecca, yun ang holy place. Yun ang holy city. Pumunta siya doon para magpapasalamat that the war is over. Nung nandoon na siya doon sa kanilang simbahan, siya lang ang nakatayo, nakikita niya ang kanyang mga kasama. Siyempre, yung humahalik sila sa lupa. Nakita niya, habang tumatayo siya, nakita niya ang light. Hindi niya makikita ang mukha, pero ilaw na siya, nasisilaw na siya. Pero at the same time, nakikita niya, it was written in Arabic, I am the way, the truth, and the life. Can you remember which part in the Bible is that? I am the way, the truth, and the life, which is found in the book of, hi sister, which is found in the book of John 16. I am the way, the truth, and the life. Pagdating niya balik doon sa Daharan, he asked the missionaries, Sister Beth and her husband, she was asking, is this written in your Bible? I am the way, the truth, and the life. But it was written in Arabic. And then Sister Beth, an American missionero, yes. So she immediately opened the Bible and she showed it to him. Right then and there, my dear brothers and sisters, kung sasabihin nila that in Saudi Arabia is 100% Muslim, that's not true. Right then and there, he became a Christian. Tinanggap niya ang Panginoon, Jesus. And he asked, what can I do to help your underground church? Because in Saudi Arabia, we belong to the underground church. Hindi ibig sabihin na doon kami sa underground. Pero sinabi lang na underground dahil nga limitado. Limitado ang tinig. Lahat limitado. So, ang sabi ni Sister Beth, since Bibles here are very limited, since you are the owner of a printing press, is it possible for you to recopy or reprint? Ang sabi ng Arabo, yes, I can do it. So, isa siya sa ehemplo na nagiging Kristiyano. Marami pang nagiging Christian
tunay nga that we are now standing in the last days. Na ang banal na salita ay hinahayag na all over in preparation. So, my dear brothers and sisters, sa gabi ito, time na ba, Day? Time na? 3 more. 3 more minutes. Okay. Sa gabing ito ay hinahamon tayo ng ating Panginoon. Was there a time during our quiet time? Tayo ba nagka-quiet time? O baka naman nakahilig lang tayo? I would just want to give you a bird's eye view of a quiet time. Yung talagang you do not want to be disturbed. Na ikaw lang at ang Panginoon nakipag-usap sa Kanya. My question is tonight, was there a time that we asked the Lord, Lord, what do you want me to do? Aside from my being a singer, aside from my being a musician, aside from my being a writer or whatsoever, mayroon pa bang iba gusto mo ipagawa? And my dear brothers and sisters, if you have that desire, then let's ask the Lord to equip us mightily. Kasi mahirap naman magpunta-punta tayo sa gera na wala tayong sword. The most important sword natin is the Word of God. Amen. That was good. John 14 verse 6 po yung ano dito. Sir, everything. Ano ito? Praise the Lord. Thank Ako'y you. kinikilabutan na po. That works in mysterious ways po. Okay. So actually po talaga, if you want to be a real disciples, the experience our guide. Sila po nagpapalakas para sa atin. Like her, I was also in the Persian Gulf. I was in Iraq and Lebanon during that time. I was in Beirut. The Scots are passing by sa taas po ng aming hotel. But, you know, because you believe in God, it's something. Praise the Lord. Nung umalis ako ng Beirut, pag-alis ng aeroplano, binomba yung airport. I was already safe. Everything works in good hands in God's hand. We see this way. And now, let's go back po doon sa sinabi ni Sister Odeng. In fact po, sabi ko, Lord, I text Sister Odeng, this is the topic that we have to take. Isa-share po namin. I'm so surprised. The Holy Spirit really works in mysterious ways. My message that I would like, the message that I receive also, is the word sent. Oh my God. Wow. Uy, hindi man tayo nag-usap. Hindi nga kami nag-usap. That's true. We never talk. I only text her. So the word that, pakilagay lang po yung this is the one that, verse 28. It was sent to me. Ito po. And he sent me. Okay, I know him because I am from him and he sent me. Ayun po, yung word na yun. So that is the topic na gusto ko pong, yun ang na-receive ko rin na gusto i-share sa inyo. But before we go to that topic ng send, we will go back first to the gospel. You know what is the meaning of the Feast of Tabernacle? Kasi po yung first part niya, the Feast of Tabernacle. Okay, yung Feast of Tabernacle, di po pag pumupunta, when we go to the church, ano una nating nakikita sa gitna? The Tabernacles. Ano pong sinong nakatago dun sa Tabernacle na yan? Of course, it's the Blessed Sacrament. Di po ba? So the Feast of the Tabernacle, was instituted by God through Moses when they left Egypt going towards to the Promised Land. Ang sinabi po ng Panginoon, you will going to celebrate a feast wherein it is a feast na kayo ay mamamahinga. Kaya po doon sa Tagalog ang sinabi niya, tolda. Alam po ninyo yung tolda? What is tolda? Kubol. So, yun po ang piyesta ng pagpapahinga ng mga Israelites noon. Okay? So, siyempre, dahil po sila pagod ng maglakad, they were so they migrated from Egypt going towards to the Promised Land, so at least namamahinga rin po sila. Sabi mo sa katabi mo,
Namamahinga ka rin ba? O sobra-sobrang overtime ka na. Okay. So we have to rest as well, okay? So even though we are not Jewish people, it was instituted, the Feast of Tabernacle is a place wherein we will going to have rest in a certain place. Yun nga po sinabi nila, tolda. So it is not necessary magtayo ka ng tolda para mamahinga ka. You can be mamahinga sa kwarto mo, in your living room. Okay? So purihin po natin ng Diyos ang buhay. So the second part po dito, yung sinabi niyang, but when his brothers had gone up to the feast, he himself also went up, not openly, but it is very in secret. So, ibig sabihin po nun, he went, nung umalis na yung mga disciples niya, they went to join the Feast of Tabernacle. Siya rin po ay pumunta, pero hindi siya lantaran pumunta. Kumbagay, sikreto siyang pumunta. At alam naman po ninyo, bakit ayaw niyang pumunta ng nakalantaran? Because the people are after him para siya ay patayin. So ngayon, sa buhay natin, ilang secret ng moments mo na dumadating si Kristo sa buhay mo? Madami na po ba o hindi pa? Dalawa lang po ata, tatlo naman sumagot. So, God works in, katulad po sinabi ko, God works in mysterious ways. Napatunayan ninyo ngayong gabi. Hindi po kami nag-usap. Pero ang mensahe niya, at mensahe gusto ko pa rin sa inyo, naging isa. Set. Okay? So, in this way po, in the silence of our heart, doon po naririnig natin yung salita o yung secret na pagdating ng ating Panginoon. It is in a secret na kuminsan yung down ka na, doon mo nararamdaman na nagkakaroon ka ng kalakasan. Because sabi nga ni St. Paul, when I am weak, then I am strong. Amen? So purihin po natin ng Diyos. Pag kayo dumarating sa puntong nanghihina na kayo, kapatid, huwag kayong sumurrender. Dapat maging masaya kayo. Dahil pag kayo mahina, nararamdaman mo ang Diyos kapiling mo. Amen? Purihin po natin ang Diyos na buhay. Okay, so punta na po tayo ngayon dito sa part ng the third part. Third part. Okay, ito po tuloy natin, i-mail po natin ito. So some of the inhabitants of Jerusalem said, is he not the one that they are trying to kill? And look, he is speaking openly and they say nothing to him. Okay, could the authorities have realized that he is already the Messiah? So, yung mga taong nandoon, the people who were around them, alam nila kung sino siya. Alam nila kung anong balak gawin ng mga pariseo, ng mga eskriba. Pero, sabi ng mga nag-iisyoso, tingnan mo yung mata ng katay mo, mahilig mag-isyoso yan. Sinabi ng mga nag-iisyoso, look, tingnan ninyo, nag-ahayag siya ng salita, pero walang gustong lumapit sa kanya. Siguro, sabi nila, kanilang natanggap na siya ang hinihintay na Misaya. Okay? So, pero sabi ng mga nag-iisyoso, kilala namin yan, we know that guy. We know that person, karpintero yan eh. Anak siya ni Joseph. Nakatira siya sa Bethlehem. Nanay niya si Mary. Ang kapatid niya, yung mga disipulos, kilala namin paano siya ang magiging Messiah. Hindi po ba? So, sabi nga po nila pag sinabi ni Kristo, walang propetang nakikilala sa sariling lugar. Amen? No prophet is known in his own country. So ngayon, dahil po alam nila kung saan siya sino siya, kung saan siya nagsimula, alam nila kung sino siya. Pero ang sabi nga dito, yes, alam niyo kung saan nagsimula, pero talagang kilala ba ninyo ako kung talagang saan ako nanggaling? Yun ang sabi niya. Kilala ba ninyo talaga ako kung saan ako nanggaling? Of course, ang tao, ang nakikita, ay yung nakikita lang. But deep inside, hindi natin nakikita dahil hindi natin alam. Amen, di po ba? So yung sa kanila, physically speaking, they know who he was. He was the son of Mary, the son of Joseph, and at the same time, he was a carpenter. But behind the scene, he was really the Messiah who was foretold from the beginning of the book of Genesis when Adam and Eve were expelled from paradise. I will put an enmity between the man and between the woman and the snake. Ito po yan.
Ano po yung enmity? Yun na nga po sinasabi, Messiah. Okay? So from the book of Jeremiah, po natin ang Diyos na buhay. Now, ang sabi po dito, but we, okay, so Jesus cried out in teaching, okay, and I am from, yet I did not come from my own, but the one who sent me, whom you do not know is true. I know him because I am from him, and he sent me. Okay, sent me. Okay. Ano po ang will ng Father kaya sinent si Jesus? What was the will of the Father why Jesus was sent? Save us. Save us. Okay, save us from what? From sin. Okay, Luke chapter 4 verse 43, sabi niya po dito, but he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, for I was sent for this purpose. Ulitin ko ha. But he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, for I was sent for this purpose. Ano pong sa Tagalog yung sinabi? To preach the kingdom of God. Ihayag ang kabuti, ihayag ang kaharian ng Amang nasa langit. For this I was sent for. Okay, so what is the kingdom of God looks like? Sabi po ng mga parable, look, it is just like a mustard seed. When it is planted, it is the smallest of the seed. But when it grows fully. Amen? So, ibig po sabihin nun, ang kaharian po ng ating Amang nasa langit ay walang hanggan. Sukdulan siya na walang hanggan. So, yun ang gustong ihayag ni Kristo na pag tayo naniwala sa Amang nasa langit, walang katapusan ang ating biyayang matatanggap na magmumula sa Kanya. Amen. But the point is, how can we really do that? Paano natin talagang maniniwala na tayo ay talagang magiging isa sa mga sinasabi niya, you will be with the Father who is in heaven. The life we have here on earth is a battleground. Pilgrimage po tayo dito. Di po ba? Sabi nga po nung isang mga kasamaan natin nagsasalita, he went to Singapore. Alam po ba ninyo saan yung Singapore? Singapore. You know where is it? Nasa Malaysia po siya. Okay. Ang sinasabi po ng mga Asian, Singapore is just like Switzerland of Asia. Okay. So sabi po niya, when he went to Singapore, everything is in order. Everything is so clean. Every people is so polite. Everything is so perfect. Even though it was perfect, ano sinabi niya? It was boring. Di po ba? Pag ang buhay ninyo ay kumpleto na, perfecto na, hindi kaya kayo magsasawang boring ang buhay niyo? Di po ba? Kasi pag ang buhay mo ay nandun ka na, maayos ka na lahat, wala ka na lang ginawa, kundi nakaganyan, hindi ba ang buhay mo boring, di po ba? Di po ba? So sinabi niya, when he left Singapore, he went to Philippines. Sa airport pa lang, sabi niya, wow, this is the life I like because magulo. Totoo po ba yun, di po ba? But if you are in a place where it is really perfect, there is no sense of living because walang challenge. Kaya sabi niya, I like Philippines because Philippines is magulo. Because that is the beauty of it, of how you will going to live a life that you want to. Pag walang gulo, hindi maganda buhay. So it's ganun din po, pag ang buhay mo wala kang problema, kapatid. Hindi makakaya mo. So it's much better for us to live with problems because when we have problems, that is the time we struggle. Because that is the time we know where our faith is. That is the time where we know that to whom we believe. Amen? Tignan po ninyo, ang damit ninyo, blue at saka pink. Sabi ko kay Sister Nick, ang ganda pala ng kombinasyon ng blue at saka pink.
O, di po ba? Pero kung halimbawa blue lang lahat sinuot ninyo, wala siyang combination, boring naman tignan niya. O, di po ba? So, dapat may contrast. Amen. So, ganun din po ang buhay natin sa buhay-buhay natin. Dapat mayroon din contrast. Dapat kung may problema ka, magpasalamat ka. Kaya sasabi ko po, inuulit ko noon pa, may problema kayo, manalangin kayo, dagdagan pa. Dahil po, kasi hindi naman po ibibigay ng Panginoon kung hindi mo kaya eh. Hindi po ba? Hindi niya ipagkakalob sa'yo kung hindi mo kaya. And at the same time, sinabi po ni St. Paul, bibigyan ka ng problema pero hindi ka niya pababayaan. Ituturo din niya sa'yo kung paano mo masasolve ang problem na yan. Hindi po ba ang inihiling lang niya? Magtiwala ka sa Kanya. Amen? So, sinong walang problema dito sa atin? Lahat tayo may problema. Okay? Pero ako, ang dami namin problema. Malapit na kaming walang bahay, pero hindi ko pinoproblema. Dahil alam ko, bibigyan kami ng bahay. Okay? Nasa last stage na po kami. Dahil nagne-negotiate na yung mga tagaloob ng bangko. Everything is completed. So we're just only waiting for the reply. Pag natanggap na yung reply, 45 days na lang kami doon sa bahay namin. So we have to move. But I don't worry. Because I know the Lord will going to give a house. As sinabi ko, dinadalangin ko lagi, Lord, I want a house that you will going to give us. It's not for luxury, but it is for convenient, wherein pag kami lumalayas, pagdating namin, meron kaming parkingan sa gabi. And at the same time, sabi ko, Lord, if you were going to give me a house, I want a house of prayer. Gusto ko, sabi ko, Lord, because this house is yours, I want to bring a prayer group wherein we can meet. Para at least, sabi ko, even though kami nag-aatin sa mga gawain, maybe in the neighborhood, merong mga uhaw sa salita. Amen? So, bukas ba yung mga bahay ninyo kung pupunta kami? O, tatlo lang ang sumagot. Okay, so, if we are really the true followers of Christ, we have to follow three things po. Ephesians chapter 5, verse 2. Okay po, it is just one verse, but it consists of three things that we have to do. The first one is, walk in love, just as Christ also loved you. How can you do that? Walk in love. Maglakad ka sa pagmamahal. How can you do that? How can we do that? Maglalakad ako sa pagmamahal, so gagawin ko. Ganon, kasi pinapakita ko yung love, di po ba? Pero pag nakita ko yung magalit ko, so how can you walk in love? So when you say you have to walk in love, huwag kang tumitingin, walang kang tinititigan. Everybody should be equal. The same. Alam po ba niyo yung tinititigan at tinitignan? Di po ba ano pong difference nun? Yung tinitignan ka, tinitingalaan mo. Meron kang tinitignan, meron kang tinitingalaan, akala mo siya talaga'y porselanang hindi mababasag. Okay? So, ibig sabihin po, nung tinititigan, meron kang specialty na tinuturing sa iba. Lahat sa iyo hindi pantay-pantay, meron kang tinatanging iba. Hindi po ba? Kung halimbawa, yung tinatanging iba, ay mabait yan, lagi ako binibigyan ng tinapay linggo-linggo. Dapat mahalin ko yan. Dapat pagdating dito, ay masungit yan. wala akong makikita dyan. Okay, sabihin mo, hoy, pag magsabihin mo, ay, itong kapatid na ito talagang, ano siya, kumbaga sa ano very open siya. Very, kumbaga sa ano bukas ang kanyang bulsa. Yung isa, kuripot. Doon ako sa bukas ang bulsa dahil marami akong makikita sa kanya. So it is not be that way, di po ba? Pag walk in love, dapat lahat pantay-pantay. Dapat lalo pong mahalin yung kagalit mo. Dahil pag dinadasal mo yung Our Father, sabi mo, give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Sinong nauuna? Yung nagpapatawad o humihingi ng tawad? Hihingi ka muna ng tawad bago ka pwedeng magpatawad. Amen? So sabihin mo na ngayon sa katabi mo, pinapatawad mo na ba ako?
Amen. Kung ano man ang nagawa ko sa iyo, patawarin mo na ako at pinapatawad na rin kita. Ayun siya, kung ano man ang ginawa ko sa iyo, patawarin mo ako at meron ka rin ginawa sa akin, pinapatawad na kita. Okay? So, yung maglakad ka sa pagmamahal, wala kang inaalintana, lahat mamahalin mo. Amen po ba? So, pakibigyan mo nga ng flying kiss yung katabi mo. Ang dami naman. Purihin ng Diyos. Okay. Pangalawa po, dun sa kasunod ng Ephesians 5:2, and gave Himself up for us an offering. Ibinigay ang sarili as an offering. Ano sa Tagalog yung offering? Alay. Inialay ang sarili niya para sa atin. Okay. Tanong ko po ngayon sa inyo. Maiaalay po ninyo ang buhay ninyo sa taong nangangailangan ng isang parte ng katawan ninyo ngayong gabi? ang bilis ng sagot. Hindi! Hindi po natin alam kung anong mangyayari mamaya. Di po ba? Okay, as far as I remember, there was one kapatiran from Europe. Nagpatotoo po siya sa LA 2 years ago. And I don't know if you know whoever went to LA 2 years ago. The lady is a choir member sa Europe. Then, meron po isa lang bagong akay. Now, she was also not in the choir, but akay siya bago. Nung naakay po siya, she was already about to die. Dahil meron siyang kidney failure. Narinig niyo po siguro to. I think you were there. So ano pong nangyari? Anong ginawa niya? Kahit hindi niya kilala yung babae, first time niya nakita, nag-match sila, ibinigay yung kidney niya dun sa babae. At that instant, binigay po niya. Ano pong nangyari? Yung babae, nabuhay. And they became so close. At yung babaeng yun, naghahayag na rin ng salita ng Diyos. Po? So, yung parting na dumadating sa buhay natin na hindi natin alam. Pag ikaw ay talagang maka-Diyos, whatever circumstances will come, pag alam mong may Diyos ka, hindi ka niya pababayan. Amen? So, mamaya pag alis mo ninyo, humingi ako ng tulong sa inyo, okay? Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. And number 3 po, dun sa Ephesians 5:2, and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Sabi nga po, I need mercy, not sacrifice. Amen? So, sacrifice ka na ng sacrifice, wala ka namang awa. Faith without action is dead. So, gamitin po dito, a sacrifice to God as a fragrant aroma. Lahat po ng ginagawa nating kabutihan para sa kapwa natin, mabango yan sa ating Panginoon. Pero pag yung kabutihan na ginagawa mo, pinagtalakdakan mo na, hindi na mabango yan. Amoy ang na. Okay, ano po sinasabi ng kasalita ng Diyos? Kung anong ginawa ng kamay mo sa kabila, huwag mo nga hayaan malaman ng kabila. Dahil pag nalaman, wala ka ng rewards na matatanggap pa. Natatandaan po ba ninyo yung parable ni the rich man and the pulubi? Di po ba? Yung rich man, kung ano-ano ang buhay na meron siya, tapos yung pulubi, nandun lang sa harapan niya, yung natatapon na kinakain, minsan kasabay niyang kumakain yung aso. Di po ba? Pero nung namatay, o tignan niyo, nung namatay, napunta siya sa langit, yung mayaman, nandun siya sa ibaba. So anong sinabi nung nasa ibaba? Isugo mo naman niya si Lazaro. Napuntahin yung mga kapatid ko. Sabi niya, o kaya yung isang daliri niya, yanuin mo naman sa tubig para matanggal yung init sa katawan ko. Anong sinabi ni San Pedro? Nandun naman si Moses, hindi nyo napakinggan. Ay, hindi nila sinunod. Ito pa kaya? Namatay na, nabuhay, pakikinggan kayo. Ay, si Moses buhay, hindi napakinggan. Okay, so di po ba? So lahat ng kabutihan na ginagawa po natin, as much as possible, secret. Pero, merong dadating naman dapat ihayag mo din. Kasi bakit po? Yung mahihina, pag nalaman nila kung anong ginagawa mo, nagiging driving force po yan. Sa ating gawain dito, hindi po tayo nagmamayabang sa lahat ng mga biyayang natin nagawa. Hinahayag natin dahil gusto natin
iparating sa iba na kung kaya ko, kakayanin mo. Amen? Purihin po natin ang Diyos. Right. So ngayon, kinaya po niya. So bagong isusunod ng iba pa niya. Di po ba? O dalawa lang sumagot, amen. Kung kinaya niya, dadami ng kakaya niya. Ayan, praise the Lord. Okay. So, yung mensahe natin na we will going to follow these things, walk in love, gave himself, sacrifice to God. I would like to share for the teachings of the Catholic Church. Okay? And how can we share? How can we do that? Narinig na po ba ninyo yung corporal act of mercy? Spiritual act of mercy? Nakalagay yun sa simbahan. Tatlo lang pumapasok sa simbahan, tatlo lang ang nakakita. Okay? So, gusto ko po ito i-share kasi nga, it is Lenten season. And you know, when it is Lenten season, so 40 days of Lent, pero po tayong dapat tatlong gawin: prayer, fasting, and almsgiving. Okay, so, if we are fasting, dapat po ba pag nagpapas ka, malumi yung mukha mo? Dapat masaya. Dapat masaya. Hindi po ba? And then, how do you understand fasting? Is fasting only for food? No, not at all. But you have to remember also what is fasting and abstinence. Ano po yung abstinence? Ay, praise the Lord. Pag sinabi po niya abstinence, huwag kang kakain ng karne. Abstinence is mostly for karne on Friday. But fasting is tayo po yung sa Tagalog ay aanuyong. Ayuno. Ayuno. Ay, hindi ka kumakain. Ngayon, fasting is not only for food. Fasting is for the things that you love and you are ready to give it up. Like for example po, sabi meron kaming mga kasamahan, for 40 days wala silang Facebook. Oh, fasting sa kanila yon. Meron kaming kasamahan, for 40 days of Lent, hindi sila nanonood ng teleserye. No. Walang teleserye yan. Okay. O mayroong nag-give up na wala silang cellphone. O hindi sila tumitingin sa email. So that is the thing that you have to give up something. Okay? What is dearly to you, you have to give it up. So it's not only for food. Okay po? So it is the most important thing when you fast is the thing that you love most and you're ready to give it up. Amen? Mahilig kayo magsuot ng mga bling-bling. No bling. What is bling-bling? Malay ninyo, sa kakabling-bling ninyo, mayroong nag-i-slash na sa inyo, bling-bling lang pala asuot mo. Okay po ba? So almsgiving, what is almsgiving? Yung po yung nagbibigay tayo ng tulong. Now, tulad po ng sinabi ko sa Manhattan one of these days, sabi ko, I'll give a specific example. Pag meron tayong naglalakad sa kalye, meron tayong nakikita mga nagpapalimos, di po ba? Ang suot nila talaga mukhang grasa sila. And at the same time, amoy alak sila. Tapos lalapit sila sa iyo, can you spare me $1? Pag binigyan mo ng quarter, ibabato pa sa iyo. I said to you specifically, $1 na quarter. Di po ba? So, bibigyan mo, ngayon pag nakita mo, gusto mong bigyan pero naamoy mo, amoy alak. So two things ang nasa isip mo. Pag binigyan ko siya, bibili pa siya ng alak. Pag binigyan ko siya, kung ano pang mangyayari, sagot ko pa. Di po ba? So two things. So ngayon, nasabi ko, how can you do that in that situation that you will going to give almsgiving? Discern in what way? So, come on. How we are in that situation, how can we discern? How can we discern? We shall give? Pagbibigay ka o hindi? No. Bigay mo sa give it to the organization. Bibigay ako bahala sila. Kasi po, sabi po ng ating Panginoon kay Samuel, never look the outside appearance. Look what is in the heart.
Tanong ko sa inyo, alam ba ninyo bakit siya nagkaganon? No. Okay po ba? So, kung nandun sa sitwasyon na yon, if your discernment is to give, tulad ng sinagot ng kapatid, bibigyan ko siya for the glory of God, kung anong gagawin niya, bahala siya. At least my obligation, I give. Okay, so yung discernment po nito yung gagawin natin. Minsan naman discernment mo, no, I will not give it. I will just going to give to the institution. That's right. Kasi sa institution, mas marami kang naibibigay na tulong. But in that situation, ang gusto ko po na iparating sa inyo, do you really know why that guy is like that? So, it happened to me in 14th Street. A guy was already wearing very good suit. Talagang nakasuit siya. Binabitan niya ako, brother, I'm hungry. Can you spare me something? Sabi niya. Oh yes, brother, I have a sandwich here. Luckily, I did not eat. I'm ready to give it to you. What kind of sandwich it is? Parang sinagot, it is a chicken sandwich. At ano sagot niya? Oh no, I'm allergic to chicken. You can take it, I don't want it. Well, anyway, he's honest. He is an honest person. Pangalawang sunod niya, do you have something to drink? Yes, I have something you want. It's a bottle of water. Oh no, it doesn't have taste. I like soda. Sabi niya. And then, do you have something to spare with me? I'm sorry, I only have quarters in me. Oh, you can keep them. I cannot buy something with a quarter. So yan po yung discernment. Pag may lumapit sa inyo, yung habang nandoon. So hindi mo dapat ihusgahan kung bakit nangyari. So I cannot know what happened to that person, but anything he asked, I have. But the point, he doesn't want. So it's not my fault anymore. I'm willing to give to you the chicken sandwich. And he said, no, I want ham. I have water. No, I want soda. So, kaya sabi ko, brother, this is all what I have. If you want, you can take it. If you don't want, I have to go. O ano ba sinabi niya? Sige, God bless you, brother. Diba? Minsan hindi po natin alam kung ano, bakit they are in that situation. So if you are willing, deserve mo na tumulong ka, go for it. Don't look in the outside appearance, look the heart. Amen? Paano nangyari, paano naging hari si David? Di po ba, nung pinipili na yung mga kapatid ni David, ang sinabi ni Samuel, o yung panganay, ito kayang-kaya ito, panganay ito, malakas matipuno. Pero hindi, sabi ng Panginoon, no. O anong tinanong ni Samuel, wala ka na bang ibang mga anak? O anong sabi ng tatay, meron. Yung bunso, nandun nasa ilang, namamastol, tawagan mo siya. O, hindi pa siya nakakarating, natitignan pa lang, sabi ng Panginoon kay Samuel. Yeah. And what was happened to David? David is a very nice-looking guy. Matipuno, gwapong-gwapo. Pero tulad na sinabi ng Panginoon kay Samuel, do not look from the outside. Look from the heart. Amen? Tingnan mo yung mata ng katabi mo kung sasabi siya ng totoo. Amen? Purihin po natin ang Diyos ng heart. Okay. The traditional corporal work of mercy, ito po gusto kong i-share, nakikita niyo sa simbahan, feed the hungry. Okay, paano mo po ma-feed yung hungry? Tulad po na example na sinabi natin yan. It's not only that. Kung meron po kayong alam na nagbibigay sila ng mga soup kitchen, if you want, you can share. Or now the time of Lenten, sa simbahan, meron sila mga baskets. Kung gusto niyo mag-share, kung meron kayong mga extra mga dilata sa bahay ninyo, huwag naman yung expired. Pwede nyo galing sa simbahan. Amen? Kasi minsan, expired na yun, bigay na sa simbahan. Hindi po ba? Ang sabi mo sa katabi mo, aminin mo! Okay? Di ba? Basta't kung meron kong extra binili, na hindi mo naman kailangan lulutuin pa, kung gusto mo, i-share mo sa simbahan. Dahil yung ginagawa ng simbahan, binibigay po doon sa mga suitcase. Amen? Tandaan mo, sabi mo sa katabi mo, huwag yung expired. Pangalawa, to give drink to the thirsty. Literally speaking, we are talking about water. But it is not really also water. It is something, tulad po na sinabi niya ni Sister Udeng, it is the Word of God.
Amen. It is how we share the word of the goodness of God. It's not really the water itself. Sinasabi ko po sa inyo noon pa, sinabi ko, ngiti mo lang, napapatawa mo na yung tao eh. O, i-practice nga yung ngiting nakalitan yung ngipin na dilaw. Ayan ninyo, ngingiti ka lang, napapatawa mo na yung tao. Clothe the naked. Bigyan mo ng damit ang mga nakahubad. Literally speaking, meron kang nakakitang galing mo ng damit, kaya mo bang ibigay yung damit mo sa kanya? Eh kung nasa 0 degrees ka, gagawin mo ba yun? Gawin mo tapos kunin mo sa picture, ilagay mo sa Facebook, sigurado viral ka. O di mo ba? Yun ang ginagawa ng iba. So, bihisan mo yung mga walang damit. Hindi na pwede sabihin yung hubad. Kung may extra kang damit, ibigay mo sa may mga pin. Ibigay mo. Huwag naman yung punit-punit. Hindi na mapapakinabangan. Okay? Kasi minsan maglilinis ka ng aparador mo, ay, luha natin, hindi ko na gusto, may punit pa ibibigay mo. Okay? Hindi naman po yung punit. Amen? Kapatid, huwag yung punit, okay? Susunod po, to harbor the harborless. Ano pong ibig sabihin? Sabihin ng harbor the harborless. Kumbaga sa ano? Silungan. That's right. Hindi naman po ibig sabihin ay bubuksan mo lahat yung bahay mo para sa lahat. Minsan, sabi nga po ng tao, gumagawa ka na nga ng mabuti, sila pa ang gumagawa ng masama sa'yo. Di mo ba? No. Literally speaking, hindi po ibig sabihin, bahay mo yung walang mga bahay. But spiritually speaking, kung kaya mong tumulong doon sa mga kailangan ng, katulad po ng halimbawa ng yung may mga baha, natural calamities, di po ba? So that is the way how we can give help to those people. Okay, pag nasunugan, sabi nga ng salita, di baling manakawan ka, huwag ka lang masunugan. Okay, sabi ng iba, di po ba? Kasi kung nanakawan ka, kaya mong palitan. Bakit pag nasunugan, di ba kayang palitan? Lalo na kung may insurance. Kaya mong palitan lahat yan. Amen? Okay, the next is to visit the sick. Sino na ang may sakit na binisita ninyo? Yung kasister lang ba ninyo? Yung kapatiran lang ba? Hindi po. Dapat gumala din kayo. Pumunta po kayo sa mga nursing home. Hindi po kung may time kayo. Hindi lang yung kapatiran mo. Kasi kapatiran mo, kilala ka na eh. Dapat gumala ka rin. Amen? Pumunta ka doon. Kasi po, sa mga nursing home, I go to the nursing home every Saturday. Once in a while, pag hindi ako nakapunta, nagbabayad ako ng araw. Kasi po, I volunteer as a hospice volunteer. So far, bless the Lord. Kahit hindi ko po nakikita yung mga ibang pasyente, binibigay lang yung pangalan sa akin, pinagdadasal ko na yan. So far po, 4 na yung namahinga na. Kasi hindi ko pa po sila kilala, pero pinagdadasal ko na. Kaya itatanong po dun sa mga naiwan, how was he? How is she? Yung true prayers po ba, sabi nila na maalam sila ng mapayapa. People who are in the nursing home, my brothers and sisters, makikita mo, maaawa ka po talaga sa kanila. Iiwanan sa isang tabi. Ganun na lang po. So, kung meron kayong time, if you have the time, go and visit them. Sabi nga po doon sa madre na leaders namin, there was a time there na po isang pasyente na talagang cervical cancer. Cervical cancer. Ang sabi po, diagnosed doon sa kanya, she will just going to live in 3 days. Okay? So, binigay po sa akin yung pangalan Monday. Hindi ko pa po siya nakikita. So, yun na, sinama ko na sa listahan ng mga prayers ko. Binisita ko po siya ng Sabado. And you know what happened? Yung mga kapatid nagulat. Alam yung ginagawa niya? Nakaupo, kumakain, nagme-makeup. Tapos sabi ng mga kapatid, this is a miracle. Because we know she should have died last Wednesday. Because that's what the doctor have said. That's what the doctor said. Pero look at her, look at her. Walang ginawa kundi mag-makeup ng mag-makeup. At nagsuot pa ng magandang damit. Dahil, sabi ko, that is the beauty of people who pray for those people. Sabi ko, I did not know your sister, but they gave me her name. I am not here to make miracles, but I have included her in my prayer list. Look.
Tingnan niyo ano nangyari. Ano po sinabi nila pwede ba, sabi nila, one time, pwede bang tawagan ka namin? Tawag pa nga nila sa akin, Deacon Alex. No, I'm not a deacon yet. Sabi, can we ask for an help if something will going to happen to her? Can we ask for a priest? Okay, I can do that. I can arrange that for you. Alam niyo, buhay pa siya. Gano'n. Buhay na buhay pa siya. I-extend pa siya ni Lord. Kasi sabi ko sa mga kapatid niya, your sister has submission. Not for her, but you sisters. Kayo mga kapatid. So yun, mababa pa ang buhay na. Wala na siya sa nursing home, but she is in the hospital, not in the intensive care, but she is in the hospital. Cervical cancer, 3 days. Magdadalawang buwan na. Di po ba? So God works in mysterious ways. Okay? Okay, susunod po yung to ransom the captive. Hindi ko na masasabihin pupunta kayo sa bilangguan, ha? Kasi hindi po pwede pupunta sa bilangguan. Ako gusto kong pumunta, ayaw ako papunta. No, you cannot go. You wanted to kasi po yung sa St. Peter's University, there was a group over there, campus ministry. I told them I want to go to the prison. But they themselves told me, no, we are not allowed to go. We are, because it is against the rule or it's against something that if you want, even though you want, we will not allow you. Okay, so it is not really that we have to go literally to the prison. You can pray for them too. Sabi nga po, ang mabisang dasal dapat inuuna mo yung iba bago yung sa'yo. Kaya po, ako po'y nagdadasal, napakahaba ng litanya ko, ang sa akin ganyan lang. Nauna si sister, nauna si brother, lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga gawain. Lord, basbasan mo ang bawat isa. Tapos yung sa akin, Lord, tama na po yung sa akin, samahan mo. That's not for me. Okay? So kung mahaba ang listahan mo, bawas-bawasan mo na. Ibigay mo na sa iba. Amen? Purihin ng Diyos. And last po dun sa Corporal Works of Mercy, to bury the dead. O hindi naman ibig sabihin, pupunta ka sa morgue, ililibing mo yung patay. Lalo na pag walang pambayad. Hindi po ba? It's not literally speaking like that po. Yung nangangailangan, kaya mong ibigay. Di po ba marami? Merong humihingi ng abuloy. Di po ba? Minsan sabihin mo wala kang pera. Kung wala talaga ang pera, pag sinabi mo wala kang pera, kahit siyang duling, pisong duling, pera yan. Sabi nga ni sister sa akin kaninang umaga, si sister, wala akong pera. Kahit, huwag mo sasabihin wala kang pera, mawawala tayo ng pera. Ano marami kang pera? Huwag mo sasabihin wala kang pera. Marami kang pera, wala lang sa'yo. Ever since po, sinasabi ko, nung nasa Saudi pa rin ako, sinasabi ko sa mga, sabi nila sa, mahirap naman ang pera mo. Oh, marami akong pera, kaya lang wala sa akin, nasa bangko. Kung gusto mo samahan kita, kuha tayo na bangko. Hindi ko sinasabi wala akong pera, kasi pag sinabi mo wala kang pera, alas sa'yo ang pera. Dapat sabihin mo, may pera ka, pero wala ka sa'yo. Nasa safe place. Amen? Purihin ng Diyos. Okay. So, susunod po yung spiritual works of mercy, instruct the ignorant. So, ano po yung ibig sabihin? Pag sinabing ignorant, ignorante, di po ba? No, it's not that ignorant. Instruct mo po yung nawawala sa tamang landas. Yung naliligaw sa tamang landas. Yun po ang dapat nating turuan. Hindi naman po tayo nagmamarunong. Kasi pag ang tao nagmamarunong, kakausapin mo yung mas marunong pa sa'yo, gagawa siya ng paraan na hindi ka naman tunay magsalita. Di po ba? So, hindi po tayo naman, kumbaga sa yung mga taong naliligaw ng landas, yun po ang aakayin nating pagkali. Marami po dyan. Yung katabi mo minsan nawawala sa tamang landas. Pero dahil sa kapatiran, nagkakaisa. Okay? Sunod po is, to counsel the doubtful. O, sino si Marta sa inyo yan? Kilala niyo si Marta? Hindi po pa lahat tayo, Marta, minsan nananalangin ka, sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng asawa, yung prayer partner. Tapos pagtalikod mo, meron kaya? O, nanalangin ka, tapos binounce back mo na. So, ibig sabihin, hindi ka naniwala doon sa dinasal mo. Di po ba? So, dapat pag nanalangin ka, siguro di mo dinadasal mo, inaangkin mo na. Amen? So, purihin ng Diyos na buhay. So, susunod po niyan, to admonish the sinners.
Sasabihin naman ng tao, mas makasalanan ka pa sa akin, pinangangaralan mo ako. Oh, di po ba? So pag alam mong ikaw may mali, huwag mong sasabihin malinis ka sa kanya. Dahil di maniniwala siya sa'yo. Ikaw nga, kung saan kita nakikita. Kumari, nasa LCL sa ka, pero nakikita kita doon. Doon. Di po ba? Kaya sabi, admonish the sinners, yung alam mo talagang, hindi ko naman sinasabing magmamalinis tayo lahat. Di po ba? Aminin po natin, nakakagawa tayo ng mali. Ba't kapatid, yung ginagawa mo, galing na ako dyan eh. Kaya gusto ko lang i-share sa'yo, para huwag ka rin mawala o huwag ka rin mapaniwala katulad ko. Kaya po sinabi ko kanina, experience ng mga naghahayag ng salita, yun po ang mabisang pag-akay sa tao. Bakit si Brother Mike ba mabait yan? Hindi ah. Mabait ba si Brother Mike? Hindi ah. Si Brother Mike, di po sinasabi niya, naging producer siya ng isang movie, Lilet. Ilan niya si Lilet? Nanalo pa ng Best Picture. Bakit nanalo? Binayaran niya yung mga juror. Inamin po ni Brother Mike yan. So yung lumang buhay niya, binago. Kaya yung lumang buhay niya na hindi maganda, yun ang nagpalakas sa kanya, yun ang nagiging halimbawa sa tao. Huwag niyong gagawin yung ginawa ko dahil hindi rin maganda. So ibig ko sabihin yung admonish the sinners, hindi po natin sasabihin magmamalinis ka. Kung baga sasabihin mo, kung alam mo may ginagawang hindi maganda, ihalimbawa mo yung sarili mo sa kanila. Amen? Purihin po natin ang Diyos na buhay. To bear wrongdoings patiently. Yung pagkakamali, dapat hindi po yung binabaon. Kumbaga sa yung binabago natin yung pagkakamali. Okay? Susunod po is to forgive offenses willingly. Magpatawad ka ng walang kumbaga sa walang magpatawad ka na walang kapalit. Amen? Kung nagpatawad ka, dapat bukal sa dibdib. Hindi, sige, patatawaran na kita, patawarin mo rin ako. O sige, mangungutang na ka sa'yo, pero magbayad ka muna. Okay? So, yung ganun niya. So, pag tayo forgive the offenses, dapat maluwag sa dibdib. Okay? So, comfort the afflicted. Oh, sino po yung afflicted na yan? Kung halimbawa, nakikita mo na yung kapatid na doon sa likod, nakaganyan na. Tapos, tignan-tignan mo lang ganyan, hindi mo pala alam hindi na humihinga. Na heart attack na. Bigla na lang natumba. Ibig sabihin, yung comfort the afflicted, kung sino po nakikita natin na hinihina, dapat po natin siyang puntahan. Amen? Pero pag pinuntahan mo naman, huwag mo naman siyang i-interviewin. Ano ibig sabihin ng interview? Pag in-interview mo, minsan sumusobra ka sa line eh. Sumusobra, meron ka ng gustong alamin na hindi mo dapat malaman. Okay po, yun yung interview. So yun yung comfort the afflicted, yung nangangailangan ng tulong na alam natin comfort mo sila. That is the best thing to do. Okay? And finally, to pray for the living and the dead. Pinagdadasal po ba ninyo yung mga kaluluwa sa purgatorio? O tatlo lang ang sumagot. Isama din po natin sila sa ating mga dasal kasi they cannot pray for themselves. We can only pray for them and in return, they pray for us. Di po ba, sister? Well, I'll give you a specific example po. Nung pumunta kami, nakarating na po ba kayo sa Holy Rosary Church one time nung nagkaroon po ng retreat po tayo, di po ba? Yung church na yun, si Father Rino, bago pa lang po siya noon sa simbahan na yun. Ang sinabi po niya sa amin, you know what is my secret? Bakit kayo dumating mga Pilipino? Because I always pray to the souls in purgatory that they will going to send me one Filipina lady and that Filipina lady will bring all Filipino here in my church. Yung po sinulangin niya. So sino po yun? Si Tita Rose, nakasama namin. Siya po ang naging trabahador ni Father Pino, naging secretary. And si Tita Rose, dumating po yung mga Pilipino doon sa church. And at the same time, at that time po, yung simbahan, it is on the verge of closing dahil maraming utang. Pero nung dumating po ang mga Pilipino, nakabawi na wala ng utang. Amen? So isang simbahan na ito, sigurado maraming utang. So, akain nyo lahat ng mga Pilipino para makabayad ng utang. Amen? And so finally po, sent.
How can we follow the word? How can we do that? Babalik ko po ngayon, Ephesians 5:2. Walk in love, just as Christ loved you and gave up himself as an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Amuyin mo yung katabi mo. Anong amoy niya? Natural. Pag sinasabi pong amoy yan, anong sabi ni Kristo? My sheep knows me. My sheep knows my smell. Sabi pa siya, amoy mo yung katabi mo, ibig sabihin, kalahi kita. Taga El Shaddai tayo. Amen? Purihin po natin ang Diyos. So, tawagin na po natin ang ating mga choir, and we're going to sing with them. Now, since we want to be sent out by the Lord, we have to shout to the Lord. Na kung ano man ang meron tayo, kung ano man ang gift meron tayo, now is the time. Sa susunod, hindi lang si Sister today, I believe, marami pa dito maghahayag ng salita ng Panginoon. So, susunod sinabi niya, panahon na. Di ba ikaw? Amen! Basta maiksi ang buhok, maganda. Pinagpapaalam ko na sa sayo, ha? Okay po, samahan po natin ang ating mga choir. Let's shout to the Lord for His goodness. Because it's the year of mercy para lagi po natin matanggap at yung biyaya, siksik, nilig at tumaako. Praise the wonders of your mighty
for this opportunity. Thank you, Lord, for this night. Thank you, Lord, for your messages, most especially, Lord. Thank you for touching each and every one of us. We felt your presence, and the message you have given us, O Lord, struck the deepest part of our heart. Amen. May you kindly send each and every one of us, O Lord, according to your will, to the vineyard that you want us where to work. For, Lord, we know it is only you who knows what is good and what is best for us. And it's only you who knows, Lord, where is the right place for us to be. All what we want from you, Lord, accept our surrendering ourselves to you. Kayo na po ang bahala sa amin. Dahil kami po'y naniniwala, Lord, hindi mo kami isusugo sa lugar na hindi po namin kakayanin. At kung ano man po ang aming mga alalahanin sa aming mga mapag-iiwanan, Lord, alam po namin kayo po magbibigay sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw pa. Lord, itinataas po namin ngayon sa inyo ngayon ang aming mga prayer requests, ang aming mga love letters, kalakip po ng aming munting alay sa inyo. Lord, bago po namin isinulat ito, ay alam mo na kung ano ang aming kahilingan. Dahil kayo po ang nakakabasa sa lahat ng aming nasa puso at isipan. At kayo rin po ang nakakaalam kung ano po ang aming pangangailangan. Sa lahat po, Lord, ng aming mga kapatiran na nakahiga sa banig ng karamdaman, kami naniniwala, Lord, with our corporate prayers, with our act of mercy, Lord, ito po inyong bibigyan sila ng kalakasan. Nang sa ganun po, Lord, sila rin po magpapahayag dito nyo sa harapan ng inyong kabutihan na sila po inyong pinagaling sa pamamagitan po ng pagmamahal. And of course, Lord, sa lahat po ng prayers, corporate prayers ng mga kapatiran. Sa aming mga kasamahan, Lord, nawalan po ng trabaho, alam po namin, Lord, lahat ng nangyayari sa aming buhay ay meron pong kahulugan. Naway, Lord, samahan mo sila, buksan mo ang kanilang mga puso at isipan at kanilang malaman, mapagnilay-nilayan kung bakit nagkaroon sa puntong mawalan ng trabaho. Pero alam namin po, Lord, pag sila'y bibigyan mo, mas maganda dun sa kanilang iniwanan. Ganun din po, Lord, itinataas po namin lahat ng aming kapatiran na meron po ng problema, kung ano man pong problema meron sa kanila, sa pamilya, sa kanilang mga paperworks, sa mga kanilang mga trabaho. Lord, samahan mo po sila, gabayan mo sila, hayaan mo ang pagmamahalan siya maghari sa kanilang mga puso, dahil, Lord, sa pamamagitan po lamang ng pagmamahal, that we can conquer everything. As what you have shown to us, it is because of your love, you are able to conquer sin and death, and for us to be reunited with the Father, and for us to achieve salvation. Lord, itinatas din po namin ang inyong gawain dito sa Flushing. Dahil, Lord, basbasan mo po ang mga council, and ang mga choir, and most especially, Lord, ang mga workers, na laway maghari din po sa kanilang pagmamahal, camaraderie, para sa ganun po, Lord, in unity, there is a strength among them. At kami po'y naniniwala, Lord, sila yung sasamahan sa kanilang nalalapit din pong mga anniversary in October or November. So, Lord, alam po namin wala pong imposible pag kami hihingi sa iyo dahil ang sinabi mo, seek and you shall find, ask and you shall receive, knock and the door shall be open unto you. Kami naniniwala sa iyo, kami naniniwala, Lord, ang aming kahilingan ay iyo pong tutugunan dahil kayo po'y naniniwala, kayo po ang Diyos kung magbigay, siksik, liglig at umaapaw. And this we ask in the mighty name of Jesus our Lord, and through the intercession of the Blessed Virgin Mary, to God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. And the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's give thanks to the Lord. Jesus Christ, His Son.
El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name.